Sinira ko ang camper van na to para dito. Kompleto naman tayo dyan. Sa video na to, ibabahagi ko ang proseso ng paggawa ko sa bagong version ni Homie. Mula sa pagtanggal ng dating gamit hanggang sa pagbuo. Kaya naman wag na natin patagalin to. Let's get it, man! List the vlogs. Tanggalin na muna natin tong ating kitchen dahil papalitan natin to ng bago. Bali, ipipix ko na siya dito para hindi na siya nilalabas. Tinanggal ko na yung mga ibang gamit dito sa loob. Grabe din yung duming naipon niya, oh. Nakalawang na din yung ating drawer slide. All goods mga nilalang, ikalawang araw na ng pagka-renovate natin dito kay Homie. So medyo naglinis-linis tayo ng mga alikabok dyan. Anyways, kumukuha na ako ng sukat ngayon. Nagagawin natin framing dito. So ang una, magpe-frame muna tayo dito ng mga 2x2 or mga kahoy bago natin tatapalan ng plywood. Ang final na napag-usapan namin ni Joanne is dito na ilalagay yung cabinet. Pa-L siya dito. Tapos yung kama namin is dito na na side. Yan. So kasalukuyan nagsusukat ako ng mga framing natin dito. Sakto-sakto yung mga pinamili natin. Pinakamahaba dyan 10 feet. Ngayon ko lang napagsamto na 10 feet pala yung haba ng van natin. So kailangan ko magputol ng 4 na 2 feet para sa itaas ng ating cabinet. Gagamit na tayo ngayon ng jigsaw. All good sa dito natin yan. Nakagawa na tayo ng konting frame, no? Anyways, tutuloy na lang ulit natin yan. All goods mga nilalang. Ikatlong araw na natin sa pag-renovate kay Homie. Lalagyan natin ng divider dito para sa dalawang cabinet. Ngayon, kailangan masentro natin siya. Nasa 72.5 cm. I-divide natin siya sa 2. 36.25. Yan. So meron na dito drawer slide para sa ating table or office station. So meron dito dalawang cabinet. Tapos dito magsisilbi itong mga damitan siguro. Bali, hanggang dito lang tong edge na to. Para pagpasok natin, hindi tayo masyado masikip, no? Pag ganito yan. Magiging parang ganyan yan.
So yung mga nilalang dumating na tong ating in-order na driller, makakatulong to sa paggawa natin dito kay Homie. Tingnan mo nga. Ano? Okay ba? Tay, okay ba yung ginawa ko? Ika-4 na araw na ng pag-renovate natin kay Homie. Nilagay ko na muna dito yung frame na ginawa natin para mapakuan at mapatibay natin ang gusto to. Gawa naman tayo ngayon ng drawer slide para dito. Isa sa dahilan ko bakit gusto ko yung mga screw type lang, para kapag kinalas mo siya, madali siyang makalas, no, na hindi masyado nasisira yung materyales. Halos 80% ng mga ginawa natin last time sa cabinets ni Homie ay halos screw type siya. Kaya naman ito, magagamit pa natin yung materyales na to para sa paggawa ng panibagong drawer. Yan, nakapag-cut na tayo, ipifix ko na lang yan. At dito yan lalagay. Drawer slide. So yung mga nilalang na feed-check na natin siya, men. Sakto lang yan. Bali maglalagay pa naman tayo ng plywood dito. Laminated kasi yung plano ko ilagay dito para hindi na tayo masyado magpintura. Kung magpipintura man, itong frame na lang. Base kasi sa experience ko, pag pintura yung pinaka-sidings niya, madalas na nagkaka-chip o nasisira yung pintura niya. Kaya plano ko laminated na ilagay. All goods na tong framing ng cabinet at kitchen side natin. Dadalhin ko naman to sa pagbibilan ko ng laminated plywood. Dito ko na din ipapakat to. Kailangan kasi may machine na gagamitin sapagkat nito para hindi siya masira. Babalikan na lang natin yung mga laminated plywood pag nakat na. So mga nilalang, ito yung dating kama natin. Babaklasin ko siya para magamit pa natin yung mga materyales dito kay Homie sa paggawa ulit ng panibagong kama. All goods, may dumating na rin itong ating sink. Napakaliit lang niya. Sakto lang yan dito. You know, sakto-sakto men. So yun mga nilalang, hindi ko alam kung ilang araw na tayo gumagawa ngayon, no? But anyways, ngayong araw naman na to is ginagawa ko na yung framing ng ating bed. Yan, kasalukuyan pinapaan ko na siya ngayon. Hindi ko na masyadong binidyon dahil napakasimple lang naman gumawa ng ganitong square o ganitong rectangle. All goods mga nilalang, nagawa na natin itong bed frame natin. Hindi pa siya totally tapos. Bali papakita ko lang sa inyo yung mga mangyayari, men. Para siyang flat bed o yung mga kadalasan nakikita nyong higaan pagdating sa camper van. Yan, naglagay lang ako ng 3 paa sa ilalim para hindi siya lumundo kung mabibigatan tong gitna. Itong dulo naman, ididikit ko naman siya dito at lalagyan ko rin dito ng kahoy para kahit mabigat yung umupo is matibay siya, ano. Then ito, medyo tatama lang ako dito. But anyways, all goods lang yan. Kakatan ko na lang siguro siya para itong kanto natin is makapasok hanggang dulo.
All goods mga nilalang. Nakabili na ako ng palochina na gagamitin natin para sa ating bed system. Bumili lang ako ng 20 pieces. Hindi nga lang siya magkakasukat ng haba, pero all goods na rin yun. Nilatag ko muna itong mga kahoy at sinukat ng akma sa sukat na kama natin. Isa-isa ko sila pinutol gamit ng lagare. Wala kasi tayo ng automatic na gamit. Pero all goods lang, mano-mano muna tayo ngayon. Medyo pinakinis ko na din para pag ikakabit na, konting adjustment na lang ang kailangan. All goods na, ganito kasi ang function niya. Isa siyang pull-out bed o tinatawag din ng iba na slat bed. Sakto to sa 2 tao. Bali finishing na tayo ngayon dito sa ating kama. Nalagyan ko naman siya ng mga pinto dito sa gilid. Yan. Bali may lock yan dito, men. Yan yung magsisilbing lock niya sa loob. All goods. Lalagyan na lang natin siya dito ng ganitong handle. Ito yung pinaka-facing sa loob ng ating camper van. Bali may 2 pinto naman tayo dito. Tsaka sa kabila. Bali, close ko na to. Kinikinis ko lang muna siya, nakatulad na ito. Kaya minasilyahan ko para hindi pa tignan yung mga butas. Pati ito, tatakpan natin to. Yan. Sa pagkinis naman ng kahoy, 2 liha ang gamit ko. Itong 120 grit para sa paunang kiskis. At itong 240 naman sa pang finishing. Kailangan kasi itong palochina ay malihan ng maayos para pumantay ang ibabaw ng kahoy at matanggal na din na dumi at gaspang. Pagkatapos kong lihain, ikinabit ko na din to sa harapan ng kama natin. Siyempre, hindi mawawala ang feed check. Tinitignan natin kung swak at pantay bago ang final installation. Yun yung magiging itsura ng ilalim namin. Goods na din, diba? All goods mga nilalang. Tapos na tong ating bed system. Nalinisan ko na siya, napunasan ko na din. Ang gagamitin natin pang top coat is itong Hudson o Hudson. Hindi ko alam kung paano pagkakapronounce yan, men. Pero ito yung gagamitin natin top coat. Bali natural color lang siya. So ngayon nakikita nyo na medyo puti-puti pa tong kahoy natin. Gamit ito mga nilalang noise, papalabasin natin yung tunay na kulay niya. Ganitong method din ang ginawa ko sa top load ni homie. Palochina din kasi ang ginamit ko doon. Ang kagandahan dito, yung pintura na ginamit ko ay hindi lang niya napapalabas ang natural na kulay ng kahoy, kundi nakakatulong din para mapatagal ang buhay nito. Waterproof na din, kaya naman protected siya kahit sa ulan o moisture. Isinabay ko na din pala itong siding sa loob ni homie. All goods na mga nilalang. Lumitaw na yung kulay niya. Kulay kahoy na talaga, men. Itong taas, kitang-kita yung mga patches niya, men. Pero all goods lang naman yon. Hindi ko na masyadong niliha yan sa kadahilanan na matatakpan din naman ang kutsyon natin. All goods mga nilalang, break time muna sa paggawa kay homie. Dahil ngayong araw na to ay kaarawan ni Kai. Naghanda lang kami dito ng konti para i-celebrate yung kanyang kaarawan. 3 taon na niya dito sa ating mundo. At sa 3 taon na to, no, gusto ko ibigay sa kanya at iparamdam sa kanya na birthday niya ngayon. Birthday ng Kai namin ah. Kai, birthday mo ngayon? Happy birthday, Kai! Happy birthday, Kai! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Laki ng katawan mo, pang suntukan. Maraming pagkakataon na kasama ko si Kai sa bawat camping natin. Kahit noon pa na nagmo-moto camping tayo, siya na yung parang companion ko, no? Kaya naman mahal na mahal ko yung aso na yan. Batiin nyo naman siya dyan sa comment section. Ngayong kaarawan niya na to. All goods na mga nilalang. Tapos na natin ipagawa itong mga sidings na ito.
Bali sa bahay ko na lang siya ipipinish. Dahil meron pa tayong mga pipinturahan dyan. Kasi ito, mga pinto pa to. Ito namang sink natin. Naputol kasi yung pinakalagari nila. Kaya tayo na lang ang titira nito. Tayo na lang bubutas sa bahay. Na-pick up na nga natin ito pinagawa natin na kitchen and side cabinet. Bali hindi pa to totally tapos dahil nga ipipinish pa natin siya, no? Dahil may mga nakalitaw pa na uneven colors na hindi masyadong bagay pa. So pipintuhan pa natin ng puti yan. Tapos itong side na to, gagawa ko pa to ng paraan para mas okay siya tignan, no? Gawin na muna natin yung mga dapat natin gawin para ma-finish na to. So yung mga nilalang, nag-retouch ko lang to. Tinanggal ko na yung kahoy dito sa gilid. Kaso nga lang, may problema. Ito ano, tignan na lang natin kung ano pwede natin magawa dito para matakpan yan. Pati itong ilalim, hindi kasi naikabit yung para dito. Naiiwan doon. Medyo okay naman na itsura niya. Pero gagawin pa natin ang paraan ito. Tsaka to, para mas lalong gumanda, no? So yung mga nilalang, medyo tuyo na rin itong ating pintura. 2 oras na yung nakalipas. Mabilis lang kasi tumatuyo dahil water based. Anyways mga nilalang, it's time na siguro para i-fix tong ating kitchen and cabinet dito sa ating camper van. Sa pagkakataong to, gagamit ako ng L-bracket. Ito yung magsisilbing bagay para maidikit natin siya sa flooring para hindi siya kumakaluskos o gumagalaw habang bumabiyahe tayo, no? Anyway, subok ko naman na to dahil ito rin yung ginamit ko sa previous na setup natin. Yung mga nilalang, dumako naman tayo sa electrical system ni Homey. Ito naman yung gagawin natin ngayon. Anyways, para mas maintindihan nyo, ito yung diagram na ginawa ko para dito sa ating electrical system. So parang Bluete AC180, magbibigay ito ng power papunta sa 220 to 12 volts converter. So ito yung gamit natin na yan. Tapos itong converter na to mga nilalang, no, is papunta naman yung kuryente niyan sa ating fuse box. After naman ng fuse box, papunta naman siya sa switch. At yung switch naman is papunta naman sa mga ilaw at appliances natin. 12 volts pa din yung papatakbuhin natin sa buong camper van natin. Kumuha lang tayo ng 220 volts. Sa AC180, sa kadahilanan na sa previous setup natin is nag-aagawan sila ng kuryente dahil 12 volts nga lang to. So pinalitan ko yung pagkaka-setup niya. Ginawa ko munang 220 to 12 volts. So ito yung mga kailangan nating components dyan. Bumili nga pala ako ng 12 volts converter. At ito, fuse box. Kailangan natin na itong fuse box para safe yung mga appliances at mga ilaw na isasaksak natin. At itong dimmer, kailangan din natin to. Bali, itong fuse box, pati itong dimmer, at saka itong switch is galing na dun sa first setup natin. So ikakabit na lang din ulit natin siya. Yan, itong dimmer mga nilalang sa ilaw to, no? Para pwede mong hinaan o palakasan. At syempre, pinadalan din tayo ni Bluete ng charger. Bale, DC to DC charger to. Ito lang pala ang kailangan para unlimited na ang kuryente sa camper van. Sobrang tipid ng ilaw natin na to, men. Tignan mo, wala siyang nabasang wattage na lumabas. Bali, dito mag-wire tayo ng AC dito sa dalawang dulo.
Kaya may nakalagay naman dyan na AC. Dito natin isasaksak yung mga 12 volts. Adjustable kasi to, 12 volts pataas siguro. Hindi pa natin sure kung ano yung pinakasagad niya. Pero hindi naman natin kailangan yun. Ang kailangan lang natin is 12 volts. Ang problema ko mga nilalang is wala akong multi-tester o yung pinaka-tester sa mga kuryente. But anyways, gawa na lang natin to ng paraan para masigurado natin na 12 volts yung lalabas dito. Meron ako ditong voltage reader. Yan, ito na lang yung gagamitin natin. Yun. So, naglalabas nga siya ng 12 volts. Hindi ko na kailangan siguro i-adjust to dahil sakto naman siya. All goods. So yung mga nilalang na ilagay na natin yung positive tsaka negative from converter dito sa ating fuse box. Diyan nakalagay yung ating positive at ito naman yung ating main ground. Maraming pwede paglagyan ng ground at dito rin sa ating fuse box. Kanya-kanya silang fuse dyan. So dito sa ating RB switch, ito yung mga wires niya sa likod. Medyo magulo lang pero sana maintindihan nyo. Itong hawak ko mga nilalang no, is ito yung may mga fuse. May mga sarili siyang fuse. Dito naman nakakabit yung mga appliances o ilaw na isasaksak natin. Ito yung pinaka-positive niya. At ito naman sa ibaba, ito yung pinaka-main line. Dito natin isasaksak yung positive and negative na itong ating fuse box. At itong main ground. So mga nilalang from dito sa wire na to, yan kasi yung pinakalinya ng mga ilaw natin dito sa loob. Yan, pinagapan ko lang siya dito. Tapos nirap ko na itong kulay itim para di naman siya masagwa tignan, no? At itong switch na to, itong una, ito yung pinaka-wire niyan. Yan, may sarili din siyang fuse. Bali double fuse yung ginamit natin dito para iwas sira, no? Yan, sinaksak na natin yung positive and negative dito sa ating fuse box tsaka sa main ground. Subukan naman natin siya kung gagana na dito sa switch. Bali naka-on yung bluete natin. At ito yung switch. On natin. Yun. Gumana siya, men. Off naman natin. On, off, on, off. All goods. Bali hindi ko na muna to sinetap itong ating dimmer. Medyo pangit na siya tignan, no? Hindi ko nagustuhan din dito is yung wire nasa labas. Yan, no? Kailangan pa natin na magpalinya ng wire dito sa labas. Hanap tayo ng dimmer na mas maganda-ganda tignan. Sobrang tipid ng ilaw natin na to, men. Tignan mo, wala siyang nabasang wattage na lumabas. So mga nilalang dahil nga meron pa ditong isang slot, ilalaan ko yan sa ating mga water pump. Bali lilinyahan ko na siya papunta doon sa kabilang dulo dahil meron tayong lababo doon. Iabang na natin siya para pag ginawa na natin yung plumbing is madali na lang, no? Isang araw na naman ang natapos at marami naman tayong nagawa. Halos patapos lang yung renovation natin kay homie. At ang sarap lang sa mata makita na unti-unti na siyang nabubuo ayon sa plano. Malapit na, konting tiis at sipag na lang, makikita na natin ang ganda ng pinaghirapan natin. Dumating na rin pala tong in-order natin na drawer handles para sa mga cabinets ni homie. Ito rin yung napili kong kulay para bumagay sa pinaka-tema niya. Anyways, ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan ko siya nabili. So mga nilalang, maglalagay ako nitong lock na tali para hindi maging maalog yung ating refrigerator. Lagyan natin siya ng lock, no? So papakapitin ko lang tong tali na to sa ref para kahit na malubak o maalog yung sasakyan kasi hindi siya gagalaw sa pwesto niya. Hindi na siya magalaw mga nilalang. Steady na yan, no? Ayos. Excited na akong buksan itong faucet na gagamitin natin sa lababo. Kaya naman sinukatan ko na to at bubutasin ko na din. Gamit tayo na itong pambutas. Buti na lang meron tayo na itagong ganito, no? Saktong-sakto lang to.
Ooh, sobrang dulas, man. Anyways, lalagyan naman natin yan ng mga mating dito para makapit yung mga ipapatong natin. Halos 90% nang tapos itong ating camper van natin. Nakakatawa lang na nakikita ko na ngayon yung mga plano at disenyo na nasa isip ko lang. Ito na siya ngayon, man. Naipix na natin to. Pati itong ating kama. Naglilinis at nagpupunas lang ako para makita ko yung pinaka-final look niya, no? Naikabit na nga rin pala natin tong ating gripo, ating faucet. So yung mga nilalaikat naman natin tong ating foam. Bali, DIY lang din natin yung pagkat dito dahil ito pa yung foam na gamit natin sa dati. Sayang naman, okay pa naman to. May mga bangas lang doon, pero ikakat naman natin yan. Bangas yan dahil sa mga camper dogs natin, no? Anyway, sinukatan ko na siya. Ang ginawa ko, sinukatan ko tong frame natin, yung lapad niya at haba. Doon ako bumase para ikat tong foam natin, no? Sayang naman din kasi kung hindi ko gagamitin ulit tong foam. Halos 2 taon pa lang naman sa akin to. Maganda pa rin naman yung quality niya. Duratex nga pala yung brand na itong foam na to. All goods pa din kahit na matagal ko na ang ginagamit. Ito kasi yung pagkukuha na natin ng kulay. Ito lang yung medyo close. Nakatali na Nag-umpisa na rin kami mamili ng mga kakailanganin dito sa ating camper van. Itong tela na gagamitin natin sa sapin at sa kortina. Pumunta na rin kami sa Anko para dito naman mamili ng mga ibang kakailanganin ni homie. Ito siguro mga nila lang yung babagay sa tema ng ating camper van. May sage green pa rin siya. 264 lang, ewan ko kung 264 talaga to. Pero all goods na to, men. Yan, ginagigit ko yan. Bigas 2.7 liter, pwede na, no? All goods na mga nilalang. Nakabili na tayo ng mga ilang kailangan para dito kay homie. Nakabili na rin tayo ng tela na gagamitin naman sa sapin niya at sa kortina. All goods na. Paggawa naman natin yon. Susukatan na natin yung panibagong kortina na ilalagay dito sa ating camper van. Bali na drawing ko na siya para yung magtatahe is hindi malito, ano, sa mga size. So sa mga total, meron tayong 4 dito. 1, 2, 3, and 4. Tapos 2 naman dito, 6. Yung dito sa harapan, baka hindi muna natin ipagawa dahil baka mabitin yung tela, no? Pag may sobra, saka natin ipagawa yun. All goods mga nilalang, na ikabit na natin tong ating pangalawang gripo. So kung nagtataka kayo mga nilalang, no, kung bakit 2 yung gripo na inilagay ko, siguro yung ilan alam na kung bakit. Anyways mga nilalang, kaya 2 gripo ang nilagay ko. Itong gripo natin na gray na to is para to sa mga panghugas ng plato o ng kamay. At ito naman mga nilalang, no, ay exclusive para sa ating drinking water. Yan, so magagawa lang ako ng linya sa ilalim na kung saan dun yung ating drinking water. So yung mga nilalang, nandito na yung mga pinamili namin ni Joanne para dito sa ating camper van. Ito yung mga gagamitin natin dito kay homie. Yan, all goods. Yung kortina na pinagawa natin is hindi pa siya tapos, kaya pansamantala ito pa rin yung ginagamit natin. Si Joanne na ang bahala magdisenyo dito sa ating tabletop kung ano ba yung gagawin niya dito. So yun mga nilalang, nabili na nga natin yung ibang gamit dito na i-design natin sa tabletop. So tayo yung naka-assign ngayon para i-design to kung saan natin dapat ilagay. Yung iba na kailangan namin, hindi pa namin nabili. Kasi kailangan pa namin sukatin dito sa loob para swak na swak yung mga ilalagay namin dito.
So yun mga nilalang, iset up naman natin yung dati nating water pump. Bali nagabang na nga ako dito ng wire yung ginawa natin. Positive and negative din to. Inabang ko na din yung linya papunta dito sa taas. Andito kasi yung external na water tank natin na DIY lang din natin. Bali ko connect yan siya dyan. Diyan siya kukuha ng tubig, no. Ngayon yung outlet niya, papasok yan siya dito sa ating water pump. Ito yung pinaka outlet niya. So papadaanin ko lang yung hose dito sa gilid, sa ilalim. Mas bubutas tayo dito. Para mag-fit siya dito sa butas, nilagyan ko siya ng parang gasket, no. Nakita ko lang to sa mga abubot natin. Yan. Tignan natin kung all goods. Yan, wala na siyang galaw. And so mga nilalang, naikabit na natin itong ating water pump dito sa ating switch. Pagka inon natin siya, syempre on din yan. At ang maganda dito mga nilalang, no, is hindi affected yung ilaw natin. Medyo malakas kasi ang kuha ng kuryente na itong ating water pump. Dati kapag ino-on ko to, nagbi-blink-blink yung ilaw natin o inaagaw niya yung kuryente mula sa ilaw. At dahil nga sa bagong setup natin na electrical system, eh hindi na nangyayari yun. So dito sa ating camper van ay 3 water pump yung papatakbuhin natin. Isa dito sa likod at 2 naman doon sa harap. Nandito yung switch niya sa dulo. So kapag in-on natin ng ganito, dito lalabas yung tubig, men. Sasalpakan lang natin siya ng ganito at all goods na. Nilagyan ko na nga rin pala ng sariling ilaw itong ating electrical system dahil napaka-importante niyan, dahil hindi natin makita yung nasa loob pag magta-troubleshoot tayo, no. Anyways, dito ko na lang sa side nilagay yung switch niya. Yan, all goods na yan, men. Medyo magulo lang talaga siya tignan, pero alam ko naman yan kung paano ito troubleshoot kung sakali na may masira. So yun mga nilalang, ayusin naman natin yung plumbing ni Homey. Bali na ikabit na nga natin yung lababo, pati yung mga faucet. Ang kailangan na lang natin gawin dito is yung para sa ilalim. So meron na tayo ditong mga gamit na kakailanganin. May kulang pa dahil hindi pa dumadating yung ibang orders natin. But anyways, pwede na natin itong i-set up. Meron tayo dito mga adapters and fittings. Syempre mga hose. Pati itong hose ang kakailanganin natin. At ito, bumili tayo ng 2 water pump. Dahil 2 nga yung faucet natin. Dito natin naayusin. Yan, may access tayo dito mula sa likod ng passenger seat. Tapos ito na yung wire na nakaabang para sa water pump. Bago natin tuluyan i-fix to, iligtas muna natin kung may tatagas dito sa ating ginawang water system. So nakakabit na yan dito sa ating gripo. Dito tayo kukuha ng tubig. All goods. Bali, ito na yung pinaka setup natin sa ating water pump. Itong puti, dito lalabas yung tubig galing dun sa water tank at papunta naman to sa gripo natin, which is dito sa drinking water. Tapos ito naman, itong linya na to, papatakbuhin ko siya hanggang dito dahil nandito sa ilalim yung ating water tank. Drinking water tank yan, no? Gawin naman natin ngayon yung faucet naman ng lababo. Dumating na yung in-order natin na adapter. Bali ganito, conversion ang gagamitin natin. So all goods na itong drinking water natin. Ito naman pinaka-faucet ng lababo ang aayusin natin.
Nahigpitan ko na yung mga dapat higpitan sa mga fittings natin. So dito sa ilalim, wala na siyang leak. Dito lang men, may napansin lang ako dito sa faucet natin. Hindi siya maganda. Eh no, nakapatay na yung ating water pump niyan, pero may lumalabas pa rin sa kanya. Meron kasi siyang naiipon, kaya meron pa rin siyang ganyan. So kapag pinaandar natin ng ganito, tapos pinatay natin, meron pang excess. Ang gusto ko sana, pag patay natin na ito, patay na rin talaga yung mismong tubig. So baka palitan natin tong faucet na to. Medyo aksayado siya sa tubig. Finally, sa halos isang buwan din na pagka-renovate ko dito kay homie, ay tapos na siya. Magagamit ko na ulit to sa camping. Ang totoo niyan, habang ine-edit ko tong video, napasabi na lang ako na nagawa ko pala yan. Kinaya ko pala yung ganitong gumawa ng camper van. Hindi naman kasi talaga ako marunong magkarpintero, mag-electrical. Tama nga siguro na kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, hahanap at hahanap ka ng paraan para magawa to. Anyways, masaya lang ako dahil isa na namang pangarap ang nabuo, ang magkaroon ng camper van na ganito. Makakapag-camping na ulit tayo. Tuloy-tuloy na ulit ang van life episode. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video at gusto mo samahan kami sa mga susunod naming adventure, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating upload. All goods, maraming salamat sa panonood. It's your boy Mikey Lista, man. Peace!